So, ang dami nagtatanong kung ano ba yung mga signs na red flag si AFAM. Sa mga nagpaplano or gusto magkaroon ng isang AFAM in the future, ito yung mga dapat ninyong tandaan. Number 1 is inconsistent or not consistent si AFAM. Ito yung mga taong lulubog lilitaw. Ito yung mga AFAM na kakausapin ka lang or magme-message lang sa'yo kung kailan lang nila gusto. So, mag-iingat po tayo sa mga ganyan. Kung ganyan ang AFAM mo, mag-walk out ka na, tigilan mo na. Number 2 is, ikaw lang palagi yung nag-e-effort. Ito naman guys, yung ikaw yung nauunang mag-message, tumawag, mga musta. Kasi guys, kung si AFAM ay may pakialam sa iyo at gusto ka niya makausap, sila mismo yung mauunang e-message ka or tawagan ka. Kasi nga minsan, namimiss ka nilang kausap or gusto talaga nilang bigyan ka ng time and effort. Ang pangatlo naman natin na red flag is yung first day pa lang tinawag ka na agad ng babe, honey, sweetheart, love, mga endearment na alam mo naman na hindi pa naman kayo gaanong nag-uusap, hindi pa naman kayo nagkakakilanlan, hindi nyo pa kilala yung isa't isa, wala pa kayong in a relationship, tinawag ka na agad ng ganyan. So, it means guys, yan yung mga taong scammer, yan yung mga tao na naghahanap lang ng mga pastime. Kasi kung tunay guys na gusto ka talaga nila makilala, hindi yan agad-agad tatawagin ka ng mga ganyang endearment. Kumbaga, kailangan muna nilang kilalanin muna ninyo yung isa't isa bago kayo humingi or magbigay ng endearment sa isa't isa. Number 4 is kapag nanghihingi agad ng sexy pictures, photos, and videos si AFAM, naku guys, takbuhan nyo na. Isa yan sa pinaka red flag sa AFAM. Kasi kung seryoso yan sa inyo guys, hindi yan manghihingi ng mga ganyang picture or videos. Number 5 is kapag si AFAM ay ayaw makipag-video call, naku guys, it means yang si AFAM na kausap nyo ay scammer or baka nga hindi yan AFAM, baka Pilipino lang yan na nagpapanggap na AFAM. Kasi guys, ang mga AFAM, gustong-gusto nilang makita yung face mo, yung looks mo, kasi mas dun ka nila nakikilala bukod sa pag-uusap ninyo. So kung ganyan si AFAM ninyo, ay nako, mag-isip-isip ka na dahil yan po ay scammer. Number 6 is kapag magtatanong ka na ng info about sa kanya, tapos ayaw niya mag-share. It means guys, may tinatago yang si AFAM. So kapag ganyan si AFAM ninyo, mag-isip-isip ka na kasi baka yang si AFAM ninyo ay may pamilya or may ibang babae na hindi nila sinasabi sa inyo. Yung mga personal details about sa kanya na ayaw niyang sabihin sa inyo. Baka guys, kahit matagal na kayo nag-uusap, ilang buwan na, but still, hindi siya nag-share ng any info about sa kanya. Number 7 is kapag si AFAM ninyo ay umiiwas na kapag pinag-uusapan na yung about sa future. Kapag ganyan guys si AFAM, it means wala siyang plano na bumuo ng future kasama ka. So, kapag ganyan guys si AFAM, iwasan nyo na, lalo na kung example, matagal na kayo for 8 months, 9 months, 1 year or more. Kapag ganyan pa din, wala siyang plano about sa future ninyo, wala siyang plano na bumuo ng pamilya kasama ka, pumunta ng Pilipinas upang makita ka, it means guys, yan po ay red flag. So iwasan na natin, itigil na natin yung kabaliwan natin sa AFAM na yan kasi in the future, ikaw at ikaw lang din naman yung masasaktan. Next is, kapag si AFAM mo ay hindi interesado na makilala ka, hindi nagtatanong about sa'yo, yan po ay red flag. Kasi ang mga AFAM guys, yan po ay kusang nagtatanong ng about sa inyo, about sa buhay ninyo, sa mga personal life ninyo. Or minsan naman guys, hindi sila nagtatanong, but still, willing silang makinig about sa kwento ng buhay mo. Kahit hindi sila magtanong, gustong-gusto nila yung na nagkakwento ka about sa'yo. So kapag si AFAM mo ay walang pakialam, kumbaga si AFAM mo kahit magkwento ka na magkwento about sa buhay mo, hindi sila nakikinig o wala silang pakialam, it means guys, red flag yan. Ibig sabihin wala siyang pakialam sa buhay mo. So tigilan mo na yan. Kasi at the end guys, ikaw at ikaw lang din naman yung masasaktan. Number 9 is,
kapag si afam ninyo ay nangungutang. Diyos ko day. Ang mga afam guys, hindi yan nangungutang. Sila pa nga yung nagpapadala, sila pa yung tumutulong. So kapag si afam ninyo ay ganyan, mag-isip ka na. Scammer yan. Red flag yan. Ito pa yung pinaka major na red flag sa afam. Kapag yung afam ninyo ay isang narcissist, ano ba yun? Ito yung mga taong sinungaling. Palagi siya ang kawawa sa kwento. For example, lagi siya nagkikwento about sa ex niya, na laging masama yung ex niya, masama yung ibang tao, siya yung kawawa. So mag-iingat tayo guys kapag yung afam ninyo is ganyan. Kumbaga naghahanap yan ng sympathy. So ikaw naman, minsan umaakto kang naaawa or binibigyan nyo siya ng attention, ng sympathy. So, mas lalo naman nilang ginagalingan yung pagiging sinungaling nila. So, mag-iingat tayo guys sa mga gantong afam. May mga ugali pa naman ng mga Pinoy na madali lang tayo maniwala sa mga kwento. So, kapag ganyan mga kwento ng mga afam natin guys, mag-isip-isip muna tayo bago tayo maniwala. Hanapan muna natin ang evidence or ng proof before tayo maniwala. So, kung naghahanap ka talaga ng afam, make sure guys na i-background check natin muna si afam bago tayo ma-fall, bago natin bigyan ng attention. Kasi at the end, baka tayo maging kawawa. So, be careful lang guys about sa paghahanap ng isang matinong afam. I hope nakatulong ang video ito sa inyong pag-afam hunting. So, don't forget to like, share, and subscribe my YouTube channel and Facebook account. Love ya. God bless guys.